Okay, special reading 3378, 3379, 33 So, since summer po tayo ngayon, gagamit tayo ng summer cards natin. Tingnan natin kung ano yung additional message niya patungkol dito sa nailabas sa daily episode natin. Tignan nyo yung 2 previous videos uploaded prior po nito. Kukuha tayo dito ng tatlo and check natin. Okay? Una, 7 of Swords. Pangalawa, Magician. And pangatlo, Page of Cups. Naku. Okay. Yung una kasi, 7 of Swords, and then Magician sa gitna, at saka yung Page of Cups. So, dahil summer, tingnan natin. Yung 7 of Swords kasi, direct to the point. Ito yung mga problema mo ngayon. And then remember, 7 signifies money. So, kung meron kang problema sa pera, natural magdadasal ka, diba? And then you find options. Paano mo masolve yung mga problema mo financially. Kasi, natatapos lang ng crisis. Hindi pa nga tapos yung crisis sa school. Ando doon na naman yung crisis sa gangs, crisis sa lahat-lahat. Focus ka doon sa family mo. So, dito, problema sa pera, sa relasyon, sa negosyo, sa trabaho, lahat-lahat. Pero sinasabi dito, hindi lahat ng problema mo masusolusyonan niya agad. Posible yung iba matitira. Pero yung good news, meron namang masusolve kahit papaano. Dito nga lang sa gitna is the Magician. Na sinasabi dito, you have to manifest, you have to do an action. Kailangan mong kumilos. Halimbawa dito, marami kang pagkakautang. Diba? So, hindi naman po pwede na magdasal ka lang ng magdasal sa Diyos na wala kang ginagawa. So, habang naghahanap ka ng solusyon sa problema mo, kailangan gumawa ka ng paraan paano ka magkaroon ng pera na pambayad dito. Kung hindi mo rin kayang bayaran ng buo, magbayad ka naman kahit papaano. Diba? Para hindi naman mawalan ng pag-asa yung tumulong sa'yo. Kasi yung kailangan mo lang naman talaga kasi maging totoo ka doon sa taong pinagkakautangan mo ng loob, sa taong hiniraman mo, sa taong tumulong sa'yo, at kung ano-ano pa. Dito kasi yung last is the Page of Cups. Kung nakikita nyo dito, yung act niya kasi is nagbibigay siya, nagsishare siya. Diba? So, kahit marami kang problema, hindi naman kasi dahilan yun para hindi ka tumulong sa kapwa. Lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. At hindi rin kailangan malaman ng tao ang lahat ng events na nangyayari sa buhay mo kasi doon nagsisimula ang daming kamalasan, dagok, ano pa ba? Doon ang gagaling lahat. So, mas maganda kasi nananahimik ka. Pag-isipan mo kung ano sasabihin mo, pag-isipan mo kung ano gagawin mo. Kasi, minsan kung kailan ka nananahimik, doon maraming demonyo. Kung kailan ka nakafocus, doon maraming temptasyon. Kung kailan ka naman at is sa buhay mo, ang dami namang buwisit na nanggugulo sa'yo. So, kailangang matinding disiplina. Ito yun. Disiplina sa sarili mo, disiplina sa kung ano gagawin mo kung sakaling bibigyan ka ng blessings ni God. Kasi, merong mga tao na kapag wala pa silang blessing, ang dami nilang gustong gawin, ang dami nilang plano sa buhay. Pero kapag nandoon na yung blessing sa harapan nila,
nakakalimutan nila yung mga pledge nila bago sila binigyan ng Diyos. Kaya magtataka ka, bakit biglang binawi, 'di ba? Bakit biglang nagbago ang lahat? Kasi tinitignan ka, sinusubukan ka, ano gagawin mo kung meron ka lahat? Anong gagawin mo lahat magaan? Tapos nung nakita na naging abusado ka, naging makakalimutin ka sa responsibilidad mo, nagiging irresponsable ka, doon paunti-unti binabawi lahat sa'yo. Para matutunan mo, maalala mo na nasa punto ka na pala ng pang-aabuso, hindi mo namamalayan kasi ini-enjoy mo. Diba? So, dito mo, sa bandang huli, malalaman na ay mali pala yung ginawa ko doon. Mali pala yung ginawa ko kasi hindi na maganda yung resulta. Dagdag mo pa. Kung halimbawa, yung taong pinagkakautangan mo ng pera, ipabarang ka. Yung taong sinaktan mo, ipabarang ka. Yung taong niloko mo, ipabarang ka. Eh, ngayon, papasok pa yung first Friday. Ibig sabihin nun, kapag ginawan ka ng masama, May 1st, and then first Friday pa, ilang dekada bago ulit magtagpo ang Auno at first Friday, dun ka pa makaka-recover kung buhay ka pa. Kasi yung iba naman wala na, hindi na, mamamatay na, diba? Ganun yun. So, ito yung punto dito. Nasa gitna yung magician. Ibig sabihin, you have to manifest and you have to stand with your promises. Kasi kapag may nakalimutan ka, may pinabayaan ka, may niloko ka, may inabuso ka, babalik ta rin ka ng lahat-lahat. Lalong-lalo na kung yung nakakasagupa mo ay hindi basta-basta. So, mag-ingat ka sa lahat ng desisyon mo. Kung sakaling isa ka doon sa binigyan ng pagkakataon na ma-enjoy ang buhay, huwag mong sayangin, huwag mong abusuhin. Dahil lahat may kapalit. Kung ito man ay kabaitan sa kapwa, mas makakarma ka. So, doon sa mga tao na gusto malaman kung yung karma ba ninyo is generational, kung meron ba kayong barang kulam, sumpa at gayuma, magpa-reading kayo. And then, mas maganda din po magpa-ritual kayo para ho matanggal lahat ng kamalasan at maibsan ho lahat ng problema. Lalong-lalo na po, abangan nyo yung death chain. Ito po yung nangyayari na merong namamatay na sunod-sunod. Kasi yung pagkaganon, ibig sabihin ng pitong tao, uubusin. Sunod-sunod. So, ngayon, simula mamayang alas 6 ng hapon, kapag pinatamaan ka ng kalaban mo o ng taong may sama ng loob sa'yo, aabot ng ilang dekada ang kamalasan kapag hindi mo inaksyonan ngayon. So, proceed tayo doon sa English episode natin. Paki-follow, like, and share. And then, abangan nyo na rin po yung live ko bukas. Gagawa ho ako ng paraan maka-live ako bukas. Which is the first Friday. Pero pag hindi po talaga nakapag-live, and then mag-update naman po talaga ako. So, sa lahat ho ng gusto magpa-reading, magpa-ritual message po. Good afternoon.